Tayo ngayong Morong. So, magbabike lang ako. Ilang oras kaya ako makarating doon ngayon. So ngayon, umpisa na dito lang ako. Kaya dito pa lang umpisa ko papunta akong Morong. Magbabike, siyempre, kailangan ko naman talaga mag-exercise. Susubukan ko yung aking stamina kung malakas talaga. Siguro ilang oras. Babaybayin ko talaga yung kahabaan ng Binangunan, Angono, Taytay, di ba? Talagang masarap kung magbike ka basta wag lang magkamberya, kasi kung magkamberya naman talaga delikado. Kaya dito bumaba muna ako sa aking bike at nakakita ako ng isang chicks na maganda, kaya napalingon ako. Ganun talaga pag chick boy, ouch! At dito naman may naggustong magkarira sa akin sa pagbabike. Siyempre mabilis po ako tumakbo, magbike. Ang problema nga lang, hindi ko na po sila matanaw, nililingon nila ako. Kaya sa sobrang bilis po nila, hindi ko po sila mahabol-habol. Mabibilis sila, siyempre baguhan lang akong magbabike. Medyo mahirap makipagsabayan sa kanila, lalong-lalo na hindi pa kabisado ang lugar. Kaya dito nakapasok na tayo sa isang Anguno, Binangunan, papuntang Binangunan. Kaya dito pa lang ilang kilometer pa kaya ang Anguno, Cainta, SM Cainta. So nadaanan ko na rin po ang SM Cainta. Sarap po talaga magbike, yung parang nababanat po lahat ng iyong litid sa iyong katawan, lalong tayo may mga edad na kailangan natin mag-bike para exercise, para hindi na tayo masyadong pahirapan ng high blood, ng mga kung anong karamdaman sa ating katawan, kasi mas mainam rin exercise. Exercise kasi palalakasin mo ang iyong stamina. Bukod pa doon, palalakasin mo yung tuhod. Bukod sa tuhod, palalakasin din ang iyong isip. Bukod sa isip, palalakasin din ang iyong katawan. Diba? Hindi yung puro alak lang, sigarilyo. Ha ha ha. Kaya inom-inom muna. Kasi dito talagang sakasakaling nakapag-bike ka, kailangan mo rin talaga ng ingat sa iyong sarili. Lalo uso ngayon ang high blood, ang atake sa puso. Okay lang kung hindi puso ang magka-problema. Puso sa babae. Agoy, sarap-sarap naman eh. Ayan nga eh. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbike. Kahit malayo. Medyo siguro may isang oras kalahati na akong pagbabike dito. At nakarating na nga ako ng Binangunan. At saka paakyat na ng Cordona. Ito ang pinakamahirap dito, yung paakyat ka. Pero bago paakyat, bababa muna. Yung palusong na papunta na ng Cordona. Mukhang talagang tagilid. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Ha, hindi na nakaya at bababat nilakad ng paakyat. Sigurado ang tuhod nito masarap. Pakiramdam para kang kibot-kibot-kibot. Ganun talaga yung pag nagbabike ka, kailangan mo talaga yung ugaliin mo rin ng bumaba at maglakad, lalo lang hindi mo kaya paakyat. Kasi una-una, pag sinubukan mo umakyat na sa matarik na lugar, ako sigurado, sobrang hingal naman. Siyempre kailangan po natin yung, wag munang biglain ang ating paghihingal yan, lalo na yung paakyat eh. Kaya isipin ko na lang muna, lakarin ko na lang to. Pero okay lang kasi ang sarap po habang naglalakad. Pangalawang ano na rin yan. Pangalawang kasarapan lang dito habang ako nilalakad. May mga kasabayan naman akong nagja-jogging naman ng mga chika bibs. Hindi lang nahagip ng aking camera kasi baka mamaya alam na, delikado po. So tingnan sila sa akin. Sige, ganoon din ako sa kanila. Tingnan kasi sa unang-una. Hindi ko rin sila matingnan kasi unang-una busy po ako sa pag-aakyat. Kasi hingal na po ako ngayon. Pawis na pawis. Kaya okay lang po yun. Medyo kahit pawisan naman, mabango naman to. Mabango ligo. Ngayon, ganyan kami mga CEO. Ay bugsok apang talaga si apang. Ganyan kami mga CEO. Yan, bugsok apang. Medyo hirap na talaga umakyat apang. Kaya pinapakita ko sa inyo mga kapang ang lugar na yan. Yan mula sa baba paakyat. Ayan ang inakyat ko. So pagbaba naman yan, sa Cordona, ito na po yung kahabaan ng Morong Rizal. Ito yung mapalayan ng Morong Rizal. Kahabaan po yan. So yung oras na to, tumawag po ang aking may bahay at aking sinagot. So at maya kinumusta ko kung saan na daw ako. So sabi ko nandito na ako sa Morong at bibira naman kasi nakita ko naman medyo palubog na yung araw. Minamadali ko na kasi lubat na rin ang aking ilaw sa harapan, pero pwede pa ako kung lumilim naman. Talagang pagdating dyan, siguro mga 2 oras ng aking pagbabiyahe. Tuloy-tuloy pa rin ang aking pagbabike. Medyo sarap pa rin ang aking pagpapadyak sapagkat hindi ko nalintana yung pagod. Ang inisip ko na lang makarating ako ng ligtas dun sa bahay ni Keroy. So tuloy-tuloy pa rin talaga tayo magbabike. Ang sarap, pero nakikita ko naman medyo padilim na po, talaga padilim na. Padilim na yung oras na siguro makikita po natin mamaya kung anong oras. At sa pagdating doon, sigurado gagabi na talaga. At dito na nga, madilim na. So medyo matraffic na po. Ang kanto na po ito papunta na ng Lagundi. So talagang ginabi na po tayo. Madilim na nga po. Ayan. Kinat na lang po natin ang ating video sapagkat medyo mahaba-haba po yung travel ng pagbibideo po natin. So madilim na po talaga ang gabi at siguradong hingal na hingal at naramdaman ko na rin yung uhaw. Hindi na rin po ako nakainom ng tubig at saka naramdaman ko na rin po yung gutom. Sarap talaga, sarap magbike. Ayan, gabing-gabi na po. Mukhang chinik ko naman po yung oras, siguro mga mag-alas 7 na. So para sigurado makarating na ako sa bahay mamaya. Ito, dumating na po ako sa bahay sigurado. Ito na po yon, pababa na at papasok ng Lagundi. Ayan na, talagang nasisilawan na po ako sapagkat nandito na po ako kina Keroy sa lugar po ng Lagundi na to. Kaya hirap na rin po ako nang makita kasi medyo yung ilaw ko ay
Medyo di gaano maliwanag kasi lobat na po talaga. Cellphone na lang po at saka isang flashlight ang gamit ko ngayon dito. Tuloy-tuloy tayo at sa awa ng Diyos, nakarating din tayo. Maraming salamat sa panonood niyo sa video ko ito. Sa sunod na video ko naman, ay ang ruta naman natin papunta na